natin. Hindi siya gumagalaw. Pumpirme ito. Hawakan mo kahit mainit. Huwag kang gagalaw. Ayan o. Gumagalaw ito. Wala. O baka sabihin nyo naman ano. O hawakan mo. Ipatry natin ito sa may-ari. I-try mo yung stock mo. Ako magawa kahit mainit. Yan. Gandang araw mga sir. Mayroon tayong version 3 na click na 125 at namumblema si partner. Dahil yung motor niya kapag mainit, lumalagotok. Tok, tok, tok. Ayan ha. Narinig niyo yung tunog niyan? Tagal natin ng konti para yan. Yung kalaw parang may tumutok-tok sa loob. Lalo pagka mainit yung makina, mas malakas. Pero kapag galing sa cold start, hindi mo pa mapapansin yan or maririnig. Pero pag mainit na yung makina, lalabas na. Yan. Click version 3 to mga sir. Kapag once na ganyan yung tunog ng motor ninyo at ipaparefresh nyo kung version 3 yung motor nyo, yung refresh mga sir, hindi yung makina, yung tensioner refresh. Kapag sa version 3 mga sir, hindi po rin kakayanin. Pinakamainam, magpapalit na lang kayo ng bagong tensioner. Mas maganda yung pang CBR. Ito yung kilometer niya, 47,136. Kahit pa paano, umabot ng ganyang katagal. Okay, kapag kaganoon ng tunog, matic, tensioner, problema. Pag sa version 3, yan po, mas mabilis pong bumigay yung tensioner nila. Kaya matic, na kailangan natin tanggalin yung upuan dahil nasa ilalim ng throttle body yung tensioner. Tapos pa-andre natin uli, obserbahan natin kung mawawala. Ayan, tanggalin natin yung upuan. Yung tensioner niyan mga sir, ito stock pa rin pero binawasan na yung spring. Kaso kapag kay version 3 mga sir, hindi pa rin kinakaya. Kahit tatlong ka pa dyan, yung tabas ng spring, hindi pa rin kinakaya kasi maliit lang yung spring tapos manipis pa, kaya ang bilis mo umingay yung mga ngayon version 3. Kaya papalitan natin yan. Huwag na natin i-refresh kasi wala rin, sayang lang yung labor ni customer. Okay, tanggalin mo yung throttle body. I-release mo lang yung throttle body para matanggal. Hindi na yan, ito lang yan. Pag magtatanggal kayo mga sir at ayaw nyo nang i-reset or i-diagnose, tanggalin nyo lang ito. Iangat nyo lang ito. Itong hose na to, kapag kulay blue, mas madaling tanggalin yan. At tatanggalin nyo to. Ito. This. Doon pala sa nagtatanong kapag nagpapalit ba daw ng tensioner, kung need pa bang i-TDC, dito sa click kahit hindi mo na i-TDC yan mga sir, okay lang kasi malit lang din naman yung agwat nung timing chain to camshaft. Kumbaga hindi siya ganun kalawlaw, kaya kahit na hindi mo na sa i-top dead, okay lang. Hindi naman tatalbog yung timing chain sa sprocket cam chain niya. Yan, tapos itong throttle body, i-release nyo lang yan. Huwag nyo nang tatanggalin yung yung mga sensor para hindi na kayo mag-reset. Yan, makikita nyo na kagad yung tensioner. Yan na yung tatanggalin nyo. Huwag kang malungkot. Kapag kaganoon ng tulog mga sir, hindi naman masamang mag
try na magpalit ng tensioner. Pero yun talaga ang tinutukoy ng tulog na yun. Baka mamaya sabihin sa inyo, sigunyal. Naku po. Gastos kayo malala dyan. Yan, tanggalan natin yung tensioner. Minute. Okay, ito yung tensioner niya. Ayan, law-law na siya. Yan, tapos gumagalaw din dito. Kaya batik, sira na to. Kahit anong gawin nyo, hindi na yan uubra. Yan. Ayaw nga maniwala ni partner ni sir, na tensioner yung problema ng motor niya. Gusto niya sigunyal. Okay, batik, papalitan natin to. Yan, ito yung tensioner na gagamitin natin mga sir. Yan. Mas makapal siya. Nag-try na rin ako nagbukas nito o binuksan tong bago na to dito sa pinaka spring nya. Binuksan ko na yan. Ang haba nung spring yan compare mo dun sa stock. Kaya mas matigas, mas tumatagal. Okay. Kulitin mo na. Yan, ganyan lagi yung yung ipinapalit ko. At least sa akin may warranty po yan mga sir. Pagka umingay ng sa loob ng isang buwan, ibalik mo lang, palitan natin uli. Ginagawa ko yun para si customer naman mayroon din siyang panghahawakan in case na masira. Ayan, hawakan mo muna. Ayan, pagbasyan natin. Hindi siya gumagalaw. Kung permito, hawakan mo kahit mainit, huwag kang gagalaw. Ayan, gumagalaw ito. Wala. O baka sabihin nyo naman kung ano. O, hawakan mo. Ipatry natin doon sa may-ari. O, itry mo yung stock mo. Ako maghawa kahit mainit. O, yan. Okay, lagay mo na yan. Pero bago kayo maglagay nito, lagyan nyo muna ng langis dito. Kasi hindi naman kaagad unang-unang aakyat yung langis dito. Kaya obligado, lagyan nyo muna ng langis. Kuha ka ng flat screw. Tapos iyan mo to. Iikpitan mo para lubog. Sige, lubog mo. Yan. Sige. Matitigasan ka ba? Sige, sagad-sagad mo. Okay na? Ayan. Lumubog na siya. Tapos lalagyan nyo siya ng langis ngayon. Uy, pumatik puli. Ayan. Ito sa butas. Yan. Diligan mo yung butas. Sige pa. Huwag kang magtipid. Parami tayong langis. Okay, balik mo na. Tapos kapag ilalagay nyo na ang posisyon nito, paharap dito. Paharap dito. Yan, parang ganyan na. Yan, yung kanal, papunta dito sa taas. Mamaya na yan. Ilagay mo muna itong nilyo. Yan. Kulay itim yan mga sir. Sige, tunulyo mo na. Nagat. Manano. 3.5 lang. Oh. 3.5 na hinang. Okay, ibalik mo na. Tapos dito mga sir, kapag once na ibabalik nyo na, siyempre, nilak natin. Ayan. Nag-automatic na. Gagawin nyo muna, hindi naman masamang mag-ikot pa kayo ng bagya. Yan. Saka dyan, balik yun. Yung guma. Yan, balik mo doon. Dito. Tapos balik natin yung throttle body. Papala rin natin. Titisting natin kung iingay. Mainit pa naman yung kanyang makina mga sir. Automatic. Lalabas ka agad. Kung doon sa stock yung ginamit natin. Ngayon, pinagpalit tayo ng bagong tensioner. Pakikinggan natin. Okay. Tapos balik mo na yung throttle body. Balik na natin to. Ano ba tayo nakalimutan? Okay, panay natin.
Okay, tapos mamaya idadiagnose natin kasi alam niyo naman si version 3, kapag once na bababa yung minor, may posibilidad na ang sisirain yung camshaft natin. Kaya dapat lagi mataas yung kanyang minor. Huwag naman yung masyadong mataas kasi iikot na yung gulong yun. Baka hindi pa kayo na tumatakbo na yung motor ninyo. Okay, paininin natin to. Pero idadiagnose natin yan mamaya. Painitin muna natin para makita natin kung pipitik-pitik pa rin. Pero wala na yung gar-gar niya mga sir. Kasi napansin ko sa kanina, bago natin niya pinakita niya sa akin, unang start pa lang gar-gar na. Tulog ng tensioner. Kaya sabi ko sa kanya, palta mo ng tensioner. Hindi gusto niya yung marinig ko yung lagutok. Ganun pa rin yun. Tensioner pa rin yung tinutukoy ng lagutok. Yung pa isa-isang lagutok, minsan nawawala. Pag binirit mo siya, nawawala yung lagutok. Tensioner po yun. Pero kapag hindi nawawala yung lagutok at mas malakas, parang tunog talagang minamartilyo, may problema na yun sa sigunyal. Dito tayo. Tapos painitin muna natin para makita natin. Kasi ayaw ko naman din husgahan kagad yung sigunyal niya kasi totally, hindi naman talaga sigunyal ang problema. Mabubutas lang yung balls o pitaka rin sir nito kapag sigunyal lang naging problema kasi malala. Nawala ito nito. Okay, painitin muna natin ng todo para masatisfied yung customer natin. Okay, ayan mga sir. Kaya na pa natin pinapaandar ito. Idat lang natin para hindi na umaba yung ating video. Ayan, wala pa rin yung tunog na naririnig natin simula nung hindi pa natin napapalitan ng tensioner. Ayan, nawala na. Kaya kapag once nagkaroon ng problema ng motor nyo, tumutunog, huwag nyo nang patnagalin. Palitan nyo na kaysa mauwi pa kayo sa pagkasira ng camshaft natin kasi tumatalbog-talbog po yung kanyang timing chain. Ayan, 14.1, goods na goods po yung charging ng kanyang battery or yung minor. Ayan, wala na. Okay.